Ito, Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Yun, hello guys, good morning. So, time check 7:30 ng umaga. Pupuntahan natin ngayon guys yung Filipino Migrant Day sa North York. Yun yung pinuntahan ko dati, yung nag-training ako ng food handler certificate. So may event sila ngayon. Yun, punta tayo. Pupunta daw yung mga bigatin na mga bisita, mga ambassador. Nakita ko dun sa program nila. And yun, may mga lecture, tapos networking din. Marami tayong makikilala doon na iba. Hindi ko lang alam kung yung mga ibang kasama ko dati sa training kung pupunta, pero malamang may mga pupunta doon. Kasi nakaraan 35 kami nung nag-training kami ng food handler. And malamang mayroong pupunta doon ulit. Kasi parang may speaker guys na yun mag-explain sa inyo ng mga karapatan mo as a worker dito sa Canada. So yun, maganda yun para malaman din natin. Yun, networking na rin para marami tayong makilala, magiging kaibigan. And malay mo, hanap tayo ng doon, trabaho. So may magana sa atin, mag-refer or yun. Dito na tayo guys, pupunta tayong Subway. Subway tayo, Subway. So, nandito na tayo guys sa northbound. Next station, Wilson. Tayo pa natin yung train. So yun guys, so isang tatlong lang tayo. Tatlong station bago Downsview. Baba tayong Downsview tapos lakad na lang. Medyo late na tayo kasi 30 yung umpisa eh. Siguro pa yun, almusal pa yun sila. Hintayin na natin yung train. Na tayo guys sa Downsview Park. So yun guys, dito na tayo. Lakarin na lang natin. Doon naman sa may unahan yan, no? Unti na lang. Kaliwa dyan, may kanto dyan, kaliwa. Yun. 9 na. Siguro naman meron pa. Abot pa naman tayo. Turn left onto St. Regis Crescent South. Diwa ka dyan, oh. Yun, doon guys. On Zion. Okay. Suot na natin guys. Migrant Worker 2024. Balik na tayo dun. At kung may problema kayo, kailangan kayo, you just approach us. Si Barry, siya.
mahusay awit ng Pilipinas. Nang dahil sa'yo. Partner organizations for being here. And of course, it's always good to begin the day with prayer and a short reflection on the Word of God. Lagi sa lahat. Maligayang araw ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Sa espesyal na araw na ito, pinaaabot ng Department of Migrant Workers, ang DMW, ang tahanan ng Overseas Filipino Workers sa pamahalaan, ang aming taus-pusong pagpupugay at pasasalamat sa bawat isa sa inyong mga bagong bayaning Pilipino. Achieving dream after dream, humble as all. Simula noong 2018, nang ako ay nabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa OWA, manghang-mangha po ako sa mga kwento ng inyong tagumpay. The day you pursued your dreams outside our country was the day you conquered your fears, spread your wings, and began writing your success story. At sa inyong pagbabalik, gaano man kahaba o kaikli ang inyong pagkakawalay sa bayan, dalaan ninyo ang paghanga ng OWA sa inyong mga nakamit. We are deeply inspired by your courage, efficiently functioning in workplaces despite adversities. Ang maging matatag sa kabila ng pagkakawalay sa inyong mga pamilya, ang maging sandalan ng bansa habang kayo ay nasa iba ng dagat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. I am here on behalf of our ambassador po natin sa Philippine Embassy based in Ottawa, Ambassador Maria Angelita, Austria, at ang ating pong Consul General Angelica C. Escalona. So as Ms. Nani and Ms. Judy has said, I am Consul RJ Sumagi, at ipinapaabot po namin sa inyo ang pagbati namin bilang mga sa ngayon sa araw na ito, ating Migrant Workers Day para sa ating mga bagong bayani. And we are here to just assure you na ang gobyerno po ng Pilipinas ay nandito para tulungan po kayo. Bakit po kami mayroon tayong building sa Scarborough? Malapit dyan. Canadian Caregiver Assistant Organization. Canadian Caregivers, nasaan kayo? Kayo? Saan kayo? Kayo! Kayo, tayo. Mga workers, kilala niyo sila, kung ano man yung dala-dala yung problema, you can consult them later on during our break or our network time. Hala, early bird, 18. Sino number 18 na yan? 18. Yeah, meron listahan doon? Number nyo. Nandun? Titingnan naman nila. Tim Hortons yan, worth $100. Ay, hindi pala. Oh, wala si number 18. Woo! Sayang oh. Ako, dahil puto sa polo, na kailangan yung direct hire daw po, kailangan 5 person. So, after nung ika-6 na tao po sa isang company, process before through an agency na forfeit na po yung 5 workers. Automatic agency hiring na po yan. Okay? Yun po ang rule. Yun, we cannot contest that. Okay? Ngayon, kung wala pa siyang record na nag-hire siya through agency at highly skilled naman, i-verify po namin ano yung skill. Is it under tier 0 to 2? Highly skilled. Above median wage rate set by job bank, pwede natin i-consider yan for direct hire. But, up to 5 workers. Beyond that, agency hiring na po. Kung ang skill, or let's say, mababa ang skill, laborer, let's say, nag-hire ng, maski dalawa na, agency hiring po talaga yung boss. Because there's no way that it will be approved for direct hire. Kasi ang direct hire is for highly skilled
workers. Ganun talaga. Hello. Highly skilled lang ang hindi pwede. I just would like to follow up about the question. Okay. I understand that the employer here can only hire 5 employees. And why is it restricted? And what about, because hindi ba tayo concerned sa Pilipinas na mawala yung ng mga Pilipino, na mawala din sila ng chance to work here. So means that work that is sana or for them, ngayon pupunta yan sa ibang lahi. Why? Sino bang nagbigay ng ng rules or law na it's only for 5 workers? I think that the direct hire is just for 5, maximum of 5 highly skilled workers. We cannot contest that. If I'm not mistaken, there are some people, just for example, Alamia, some people are charging 3,000, some are 5,000, some are 6,000. Can they not make that standard? So at least these people, they know right away if they're getting Lamia, they will be charged 3,500 or 2,500 from an agency. If you do it on your own, or they go in or you live directly, it will just be costing like at Service Canada. And I heard those for the migrant workers and for the caregivers in particular. I'm Roland Salas. I've been a licensed RCIC since I was 21 years old back in 2019. And I've been doing this for a while. And I agree that the fees vary from very, very cheap to very, very expensive. And sometimes that doesn't equate to quality. And that's really unfortunate. But to speak to the fees being controlled, licensed immigration consultants can only be immigration consultants if they're already PR citizens of Canada. So unfortunately, the Philippines can't really do much on that if they're already Canadian citizens. That being said, there are agencies in the Philippines that are overcharging, over-delivering their promises, and it's really unfortunate for a lot of our MWO. So i-report ito, Smile. Huwag natin ipakita ng stress tayo sa Canada. Smile! Happy Migrants Workers Day from Toronto! Woo! Para marami kayong makilala. Jackie, where are you? Filipino. Kanin is life. Totoo po. Swerte kayo, no? Kasi kami nung dumating, walang nagpakain sa amin. Thank you po. I-video mo yan? Oo. Bablog ko to ate, bablog. Sige. Vlogger ka? Yeah. Oh, talaga? Welcome to Mount Zion. Seventh-day Adventist. Yeah. Thank you po. Vlogger ka? Opo. Oh, ano mo? Jerson Villarico yung name ko. Opo. Thank you po. Thank you po. Mount Zion. Yeah, thank you. Okay na guys, oh. Sarap. Ikaw ay. Sinusin ang ano? Oo, aking little photographer from CCYSR. With pressure. Very informative. Thank you again, Mount Zion, for partnering with us. The Achievers Canada, the MWO,
Yan mga guys, merienda. Pansit. Okay. Study permits. You haven't heard, the study permit applicants are now required to provide higher proof of funds. Dati, di ba, 10,000 lang plus cost of tuition and other related expenses. That's enough. Now, the minimum is for a single person, you have to show that you have 20,635. They had one 4-year-old when they came here, and the husband had a full-time job already. And just 2 months ago, they informed us that the points that they needed, they did not lose. Our financial sponsor all the time. From Filipino Achievers Canada. Ay! Ako rin! Oh, hindi ka nababasahin. Ako na lang. Very close remark. 9, 10, 11, 12. Pila tayo sa gift card guys. Gift card. McDonald's or Tim Horton. And we thank you, Lord. We have benefited a lot, Lord, from all the presentations. And we pray that we will also share this good news, this information, Lord, so that others too, Lord, may benefit, Lord, from all these updates. And as we travel back home, Lord, please keep us safe. We thank you once again, Lord, and we look forward to another gathering like this in the future. Thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. And of course, Mama Ling and the team from Polo. Miss? Oh, if you need any t-shirt printing, McDonald's po. tawagan niyo po ako. McDonald's po. Gusto niyo na Thank you. mag-motivate at mag-encourage, order lang po kayo sa akin. Kasi lahat po ng t-shirts is more on encouragement. Tapos na guys, tapos na nagliligpit na. So yun guys, na tapos na. And yun, malaking tulong yung mga ni-lecture nila yung tungkol sa yung may speaker ng Ministry of Labor dito sa Ontario. So marami siyang sinabi about sa mga karapatan mo as a worker dito sa Canada. And yun, tsaka yung pinakauling speaker, isa siyang immigration lawyer. Yun, nanghingi rin tayo ng card, calling card niya kung sakaling kailangan natin yung service niya. Puntahan natin. Tsaka tinanong ko yung yung sitwasyon ko, kung pwede ba akong magtrabaho kasi nga na-deferred si Mrs. sa September. And sabi niya, pwede naman na. Wala naman siya nakikitang na bawal ako magtrabaho kasi nga naka-open work permit ako. As long as valid yung working visa mo. Pero guys, tinawag ko na rin yan sa IRCC and kinonfirm naman din nila na yun nga, pwede ako magtrabaho. As long as valid yung working visa, hindi maapektuhan yung working visa ko. Yung asawa ko lang, yung students ang hindi pwede magtrabaho hanggat hindi nag-start yung class niya. So yun nga guys, so yung mga nakapanood kasi dito sa vlog na to, iwasan yung guys, yung tinatawag na misrepresentation. Yung mali-mali yung mo, yung mga nalagay mo documents or mga information mo doon. Kasi pag once na nag-apply ka ng PGWP or PR, doon nila makikita yan. Bubusisiin nila yung application mo, and kung may nalabag ka doon sa mga rules nila, maaaring ma-refuse ka or hindi ka nila bibigyan ng PGWP or yung PR nyo. So mahigpit na sila guys pag mag-apply ka na ng PR, kasi talagang bubusisiin na nila yung mga papilis mo doon. Tsaka yung working hours dapat hindi ka doon
lumalabag doon sa working hours na yon. Kaya ng student dapat sa student 20 hours per week lang. Dapat sumusunod ka nun. Ayun, ingat lang guys sa mga aspiring and sa mga papunta dito sa Canada. And yun nga, yung mga bawal iwasan natin. So yun lang guys, pauwi na tayo. Dalan tayo, magsasaboy ulit tayo and then bus. So, hello guys, dito na tayo sa malapit sa bahay na. So, overall yung event sila is malaking tulong. Marami ako natutunan, marami rin ako nakilala doon and kausap. At yun, kung may mga events pa sila na ganun, babalik lang tayo kasi nakakakuha tayo ng doon, mga idea sa mga matatagal na dito sa Canada. Yun nga, networking na rin para may mga bagong kilala tayo. Kung sakaling mayroon man tayong problema, mayroon tayong pwedeng tawagan or kontakin. Yun, very helpful sila. At saka yung pagkain, marami. Anli nga yung pagkain Padalawang balik ako. So yun, maraming salamat sa 70 Adventist ng venue. At saka yung mga nag-organize doon sa events na yun. Thank you. And yun, niyaya nila pala ako. Sa June 15 meron silang events ulit. Pero yun nga, hindi natin alam kung makakapunta rin tayo. So tignan na natin. So dito ko lang tatapusin yung aking vlog guys. Nandito na ako sa bahay malapit na. So we'll see you on my next vlog. Bye! Peace out!